Gusto ng Rusya na salakayin ng Baltics para makinabang sa nangyayari sa Ukraine. Alam ko. Parang baliw lang ang tulog ng headline na yan. Pero mukhang yan mismo ang nangyayari. Hayaan mang ipaliwanag ko. Noong huli nating pinag-usapan kahapon, alam natin na si CIA Director John Ratcliffe ay nagpunta sa Moscow para sa isang mataas na antas ng pagpupulong kasama ng isang tao tungkol sa isang bagay. Batay sa ebidensyang meron tayo na ang nagpunta ay isang pinuno ng espiya, hindi isang diplomat, at ang nauna ng katulad na pagbisita ng CIA Director ni Biden noong Nobyembre 2021. Ipinunto ko na ang pinakamalamang na paliwanag ay natuklasan ng mga opisyal ng kanluran ang isang uri ng plano ng Russia na umatake sa isang bansang kasapi ng NATO. Kaya pumunta si Ratcliffe sa Moscow upang sabihin sa Kremlin na alam ng kanluran ang tungkol sa plano at ilalantad nila ito kung magsisimula ng kumilos ang Russia patungo ron. Lumipas ang ilang oras at maraming media outlet na sumipi sa mga taong may alam sa pagpupulong ang nagulat na ito nga mismo ang nangyari. Ngayon, gusto kong huminto sandali dito. Mukhang pagkakataon nito para magbuhat ako ng sariling bangko dahil natumbok ko ng eksakto ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, hindi ko iniisip na ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang at hindi lang dahil isa na naman itong hakbang papunta sa mundong ayokong tirhan. Sa totoo lang, hindi naman ito isang matapang na hula. Oo, isa sa mga pangunahing tema na maaring nakuha mo mula sa 4 na taon nating magkasama ay iyon. Ang mga sagot sa mga kawili-wiling tanong sa internasyonal na relasyon ay kadalasan hindi nasasagot at ang mga eksperto na nagsasabing kabaliktaran ay maaaring niloloko lang ang kanilang sarili o niloloko ka rin. At hindi ito dahil tayo ay bobo gaya ng mga keyboard warrior. Isa itong estruktural na problema. Kung alam lang natin ang mga sagot sa mga tanong na ito, siguradong alam din ng mga gumagawa ng pulisiya ang mga sagot sa mga tanong na ito. At hindi tayo aabot sa puntong ang mga tanong na ito ay magiging bahagi ng pampublikong usapan dahil na naresolba na ng mga gumagawa ng pulisya ang problema. Kabalintunan, ang lihim na misyon ng isang pinuno ng espiya sa Moscow ay hindi kabilang sa kategoryang iyon. Iilan lang ang mga bagay na nararapat gawin ng pinuno ng CIA doon at kung sinusubaybayan mo ang mga intelligence leak nitong mga nakaraang linggo, hindi mahirap pagdugtong-dugtungin ang mga impormasyon. Sa tingin ko, kapansin-pansin kung paano tinrato ng karamihan sa internet ang biyahe bilang isang malaking misteryo o mas malala pa na si Ratcliffe ay naroon para makipagkasundo sa Molotov-Ribbentrop Pact 2.0. Nakakagulat kapag ang internet ay nagpapakalat ng mga walang basihang conspiracy theory na sasayang lang ang oras ng lahat sa mga walang kwentang usapan. Parang nagbubunyi ako ngayon pero may mahalagang punto rito na wala namang kinalaman sa sarili kong ego trip. Isantabi muna natin yan habang binubuksan natin ang diaryo at alamin pa ang mga detalye tungkol sa pagpupulong. Sa totoo lang, wala pa rin talaga tayong masyadong detalye rito. Ipapaliwanag ko rin yan mamaya. Pero ayon sa mga ulat mula sa halos lahat ng pangunahing news outlet sa oras na ito, sinasabi lang na pumunta si Ratcliffe sa Moscow para balaan ang Kremlin laban sa paggawa ng mga provokatibong hakbang na natuklasan ng Western intelligence na maaaring gawin ng mga Ruso sa lalong madaling panahon. Wala pang detalye kung ano ang mga provokatibong hakbang na yon. Wala ring detalye kung ano ang maaaring ibinrief ni Ratcliffe sa Latvia habang siya ay naroon noong Lunes. Ang tanging natitirang impormasyon ay may side mission si Ratcliffe na sabihan ang Russia na itigil ang pagtulong sa Iran na kung magiging tapat tayo dito, pwede namang ipadala sa email at agad namang hindi pinansin ng Kremlin. Kung hindi pinansin ng Kremlin ang unang bahagi, malalaman pa natin. Gayunpaman, ngayong kumpirmado na ito ang pangunahing punto ng pagpupulong, mainam na pag-usapan ang malalawak na katangian ng plano ng Kremlin kung may pag-asa ba itong magtagumpay at kung paano sinusubukan ng NATO na hadlangan ito. Napag-usapan na natin dati ang balangkas ng plano ng Kremlin. Gumawa ng isang mapanudyok na hakbang laban sa isang bansa ng NATO, lumika ng isang diplomatikong krisis, gamitin yon upang lumika ng epekto ng pagigting na makabayang suporta sa gobyerno at pagkatapos ay gamitin ang makabayang enerhiya na yon upang makuha ang suporta para sa malawakang mobilisasyon. Sa totoo lang, ang unang bahagi ng planong ito ay hindi na bago. Halos isang taon na mula nang simulan ng Rusya ang kampanya ng panggugulo laban sa mga bansa ng NATO, kabilang na, ngunit hindi limitado sa mga drone ng Rusya na tila aksidenteng napadpad sa Poland, mga drone ng Rusya na tila aksidenteng napadpad sa Romania, mga drone ng Ukraine na najam na tila aksidenteng napadpad sa Latvia at nagdulot ng sapat na eskandalo para magbitiw ang kanilang punong ministro. Mga eroplanong Ruso na tila aksidenteng sumagi sa himpapawid ng Estonia at mga pampasabog na hindi alam kung saan galing na tila aksidenteng napunta sa tarmac ng isang paliparan sa Alemanya.
Sa nakaraang taon din, nakita natin ang medyo tahimik na tugon mula sa NATO. Nagkaroon ng ilang konsultasyon sa ilalim ng Artikulo 4 sa simula ng kwento, pero bukod sa pinahusay at magkakaugnay na mga hakbang sa depensa, wala masyadong naging maagap na tugon. Ang maagap na tugon yata ang bago kong paboritong oxymoron. Sa totoo lang, hindi gumawa ng higit pa ang NATO dahil yun mismo ang gusto ng Russia na mangyari rito. May dahilan kung bakit tinatawag silang mga mapanudyok na pag-atake. Dinisenya ang mga ito para mangudyok ng tugon. Pero ang tanging tugon sa ngayon ay ang pagsisikap ng NATO na manatiling hindi makisali sa gulo. Ginamit ko ang parira lang, huwag mahulog sa bitag halos 1 taon na ang nakalipas at nananatili itong mantra hanggang ngayon. Gayunpaman, nagkakaroon tayo ng kaunting problema sa estruktura ng insentibo na nilikha dito at nagsisimula na nating makita ang mga epekto nito. Kung ang isang mapanudyok na pag-atake ay hindi nakakakuha ng tugon, marahil ay hindi pa ito sapat na mapanudyok. Iyon man lang, ang tila aral na tinatanggap ng Kremlin, kaya naman nagkaroon ng bagong at hindi pa kilalang yugto ng paglala na nagtulak kay Ratcliffe papuntang Moscow. Ngayon, kung ano nga ba talaga ang antas ng paglala na yon ay nananatiling hindi malinaw. Gaya ng sinabi ko kahapon, malamang may hawak na napaka-espesipikong impormasyon ang intelligence community, kaya naging biyahe ito imbes na simpleng tawag lang sa teleponyo. Ang dahilan kung bakit nila itinatago ang mga detalye ay dahil sa parehong maselang pagbabalanse na kinaharap ni Zelensky sa bisperas ng pananakop. Kung magsisimulang magpanik ang lahat bago pa man talaga magsimula ang problema, parang ibinigay mo na rin ng libre ang tagumpay sa iyong kalaban. Halimbawa, kung sinasabi ng hindi pa kilalang ulat ng intelihensya na balak ng Russia magpadala ng mga tagong operatibang Ruso sa Narva, Estonia, kapag inanunsyo mo yon ngayon, magreresulta lang ito sa paglikas ng Narva. At maaring dumating tayo sa puntong yon pero hindi pa tayo naroroon ngayon. Nang natuklasan ng Estados Unidos ang plano ng pananako 5 taon nang nakalipas, may 2 linggong pagitan sa pagitan ng pribadong pagpupulong sa Moscow at ng paglabas ng ilang declassified na ulat ng intelihensya sa publiko. Mga 1 buwan ang lumipas bago ito naging isang sabayang kampanya sa media. Kaya marahil ay magsisimula tayong matuto pa tungkol dito sa Setyembre. O baka naman sa pagkakataong ito ay tatanggapin ng Rusya ang babala at kanselahin ang plano. At ang pinakamaririnig natin tungkol dito ay 2 buwan mula ngayon sa anyo ng isang hindi gaanong pinahahalagahang ulat ng Washington Post tungkol sa muntik na nating hindi naiwasan. Kung gagana ang estratehiya ng pampublikong pagbubunyag ay nakadepende rin sa kung magagawa ni Putin na maingat na balansehin ang politika sa harap ng kanyang mga kababayan. At iyon naman ay nakadepende rin sa kung gaano kabukas ang mas malawak na pandaigdigang publiko sa mga babala. Noong 2021, layunin ng Administrasyong Biden na ibunyag ang plano ng Kremlin na salakayin upang makuha ang suporta ng publiko para sa Ukraine at pigilan ang Russia sa pagsasagawa ng anumang operasyong false flag. Epektibo ang huling bahagi. Mahirap magsagawa ng WAD na operasyon kung naipahayag na ng kabilang panig ang gagawin mo bago mo pa ito gawin. Pero baka hindi na rin kailangan ang bahaging yon, lalo na't hindi alam ng mga gumawa ng krimen ang pagkakaiba ng SIM cards at ng The Sims. Sa kabilang banda, hindi naging ganoon ka-epektibo ang bahagi ng pagkuha ng suporta para sa Ukraine. Hindi naman talaga tinutulan ng mga lider ng Europa ang ideyang ito, pero hindi rin nila talaga pinaniwalaan na seryoso si Putin tungkol sa buong bagay na ito. Kaya naman, maraming theoretical na suporta para sa Ukraine, pero hindi talaga nagkaroon ng sapat na practical na suporta hanggang sa nagsimula ang pananako. Balik tayo sa kasalukuyan, may mga aspeto na gumanda ang sitwasyon, pero may mga bagay din na lalong lumala. Ilan na lang sa mga lider sa Europa ang nagdududa pa sa mga intensyon ni Putin. At nakita natin ang pagbabago ng kapangyarihan sa loob ng alyansa nitong nakaraang 5 taon. Matagal nang nagbabala ang Eastern Flank tungkol sa mga problemang ito, pero hindi sapat ang mga taong nakikinig sa kanila. Dahil napatunayan silang tama, mas malaki na ngayon ang papel nila sa pamumuno sa pagpili ng direksyon ng alyansa o kahit papaano ay papel sa pamumuno na hindi tugma sa laki nila. Kung maghuhula tayo rito, hindi lang basta tumigil si Ratcliffe sa Latvia dahil isa itong posibleng target. Nandun din siya dahil sineseryoso ng bansa ang sitwasyon. Ang kabilang banda nito ay ang opinyon ng publiko sa kanluran ay lalo pang napunta sa mundo ng mga sabwata nitong nakaraang 5 taon. At dahil dito, nagiiwan ito ng puwang para sa ilang posibleng problema sa hinaharap. Noong nakaraan, ang layunin ng administrasyon ni Biden ay ipaalam sa mga panlabas na aktor kung ano ang mangyayari. Sa pagkakataong ito, nariyan pa rin ang parehong pandaigdigang tagapanood, dagdag pa ngayon ang lokal na tagapanood sa Rusya. Ang papel ng pandaigdigang tagapanood dito, lalo na sa mga bansa ng NATO, ay maintindihan kung ano ang maaring mangyari at magbigay ng maingat na tugon. Ang pag-atake ay mula sa Rusya. Kung ito man ay ginawa gamit ang false flag, ito pa rin ay gawa ng Rusya at kailangan pa ring magkaroon ng angkop ng mga kontrahakbang laban sa Rusya. Kasabay nito, ang layunin ng pag-atake ay patuloy na pukawin ang NATO. Kaya ang biglaang pag-aktibo ng Artikulo 5 at agad na pambubomba sa anumang lugar na konektado sa pag-atake ay maaaring hindi ang pinakamagandang ideya.
Dito papasok si Putin sa ere, ipapaliwanag niya sa mga Ruso kung paano inatake ng mga kanluraning pasista ang Russia nang walang dahilan at ngayon na ang panahon para kumilos. At saka nga pala, kailangan naming magpadala ng mas marami sa inyo sa Ukraine. Ukraine muna, pagkatapos ay haharapin natin ang NATO. Siyempre, hindi na umaabot doon ng Russia dahil masama iyong ideya. Pero nakukuha ni Putin ang gusto niya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming sundalo sa Ukraine. Sa totoo lang, hindi na niya kailangang sabihin yon ng hayagan. Pwede mo lang sabihin na kailangan ng isang bugso ng mobilisasyon para patibayin ang kanlurang hangganan ng Russia. At baka nga may 30,000 sundalo na dumaan doon. Pero pagkatapos, 300,000 sundalo ang may maling pagkakalibrate ng kompas at nauwi sa Ukraine. Oopsie! Sa pandaigdigang entablado, maaring labanan ito ng NATO sa pamamagitan ng pagkokordina ng tugon bago pa man mangyari. Maaring talagang gamitin ang Artikulo 5. Pero pagkatapos, ang mga hakbang na kinakailangan para maibalik ang seguridad sa rehiyon ng North Atlantic ay ang pagbibigay ng lahat ng natitirang ATACMS rocket sa inventaryo papunta sa Ukraine. Kung hindi naman lumili ka ng bagong prente ang NATO, mas mahirap para kay Putin na sabihin na kailangan ang mobilisasyon. Gayun din sa pandaigdigang entablado, mahalaga na ang mga bansa tulad ng China at India ay may kamalayan sa sitwasyon. Pareho pa rin silang kumikita ng malaking pera habang pinapanood lang ang digmaan mula sa gilid. Gayunpaman, wala sa kanila ang talagang sabik sa posibilidad ng isang malaking digmaan ng mga makapangyarihang bansa sa pagitan ng Europa at Rusya. Sa katunayan, hindi na sila kikita ng malaking pera mula sa digmaan dahil sa puntong yun, babawalan na ng Europa ang lahat ng langis ng Rusya na umalis mula sa mga daungan ng federasyon. Hinala ko na ang mga opisyal ng intelihensya ng US ay nagbibriefing na ngayon sa kanilang mga katapat sa parehong mga bansa tungkol sa sitwasyon, kahit na hindi natin ito naririnig dahil walang mga high-profile na biyahe na nangyayari sa alinman sa dalawa. Siyang nga pala, bibisita siya sa Estados Unidos sa susunod na buwan. At pagkatapos ay mapupunta tayo sa publikong Ruso. Kailangan din nilang malaman ang mga nangyayari bago pa man ito mangyari dahil mayroong magkakaparehong interes sa pagitan nila at ng kanluran. Ginagamit ka ni Putin para atakihin kami. At ang ibig naming sabihin ay ginagamit ka niya sa parehong kahulugan ng salita. Kaya labanan mo ang mobilisasyon, umalis ka ng bansa, magsimula ng revolusyon. Kahit ano pa, huwag mo lang sumakay sa laro niya. Ang problema rito ay kontrolado ng Kremlin ang lokal na media sa Russia. Hindi ito kasing sama ng isang bansa tulad ng Hilagang Korea, pero kayang kontrolin ng gobyerno ang kwento. Para malampasan ang problemang yan, kailangan maging pandaigdigang balita ito para mabasag ang media wall ng Russia at kumalat sa buong lipunan. Makikita mo kung paano nagdudulot ng problema ang mga tiyoro ng sabwatan sa buong listahang ito. Kung maraming tao ang itinuturing na walang saysay ang ulat ng US intelligence, kahit na pinatutunayan ng mga European intelligence agencies ang iba't ibang bahagi nito, natatabunan ang istorya. Hindi ito kumakalat sa lipunang Ruso, nawawala ang kakayahang makapigil. Nangyayari ang pag-atake at lalo pang lumalaki ang alon ng mga teorya ng sabwatan. At sa kabilang banda, may ilan na nananawagan ng mas mahigpit na mga kontrahakbang na sa huli ay pumapabor sa Kremlin. Ito ang pinakamatinding krisis sa seguridad na naranasan ng kanluran mula noong matapos ang Cold War. Higit pa ito sa lahat ng nangyari noong administrasyon ni Bush dahil ang lakas ng kalaban ay nuklear at ang target ay ang buong koalisyon. Nangyayari ito sa gitna ng isang dati ng maigting na sitwasyon sa seguridad dahil sa Ukraine. At ang koalisyon ay may ilang linggo na lang o baka ilang buwan para mahanap ang solusyon. Samantala, kung may tanong ka na gusto mong malaman ng sagot, maaari mo itong itanong sa Geopolitics Helpline. Mayroong buong archive ng mga nilalaman nito dito mula sa aking pangalawang channel. At kung nagustuhan mo ang video natin na yon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo bukas. Mag-ingat ka!